Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Lubos akong nakikiusap sa mga tao at DPR ng North Korea para sa inyong kapatawaran. Pakiusap, ginawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay. Ang lalaki sa video ay si Otto Warmbier na nasa isang recorded press conference. Isa siyang college student sa kolehiyo at isang turista, kung saan nagdesisyon siyang pumunta sa North Korea at nauwi ito sa malagim na bangungot ng kanyang buhay. Taong 2016, hinatulan siya ng 15 years na hard labor sa isang kampo ng bilangguan sa North Korea dahil sa tila inosenteng krimen na kanyang ginawa. Pero marami ang naniniwala na hindi naman talaga niya ginawa ang sinasabing krimen. Matapos siyang hatulan, naputol ang lahat ng komunikasyon niya sa labas ng mundo. At habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng North Korea at Amerika, naniniwala ang marami na ginamit lamang si Otto bilang isang bargaining chip. Nagawa naman ng Amerika na siya ay maibalik sa kanilang bansa, matapos siyang ikulong ng North Korea ng mahigit 1 taon. Ngunit nang siya ay bumalik sa Amerika, ibang-iba na si Otto. Siya ay halos brain-dead na ang kondisyon, na koma, bulag, pipi, walang malay, dahil siya ay pinaniniwalaang pinahirapan. Ayon sa kanyang mga magulang, ang kanyang mga braso at binti ay baluktot at wala sa ayos. At tila may gumamit umano ng plies upang baguhin ang hugis ng kanyang ibabang mga ngipin. Sa kasamang palad, namatay si Otto wala pang 1 linggo matapos siyang bumalik sa kanyang pamilya. Pero itinanggi ng North Korea ang anumang responsibilidad sa kanyang pagkamatay. Sinabi nila na namatay ang binata dahil sa isang matinding reaksyon mula sa sleeping pill. Ngunit ayon sa Amerika, ang kanyang pagkamatay ay dulot ng malupit na pangbubugbog at pagpapahirap ng gobyerno ng North Korea. Talakayin natin kung ano talaga ang tunay nangyari kay Otto at ano ang sinasabi ng North Korea na kanyang ginawa. Ayon nga sa ilan, dahil sa mga kakaibang ginagawa ng North Korea sa ilang mga individual, hindi kataka-taka na maging ang banyagang si Otto ay umuwing lantang gulay sa kanyang pamilya. Si Otto Warmbier ay isang adventurous, masipag, palakaibigan at athletic na 22 years old na may magandang kinabukasan. Nagtapos siya ng high school na may pangalawang pinakamataas na marka sa kanilang klase. Para sa kanyang mamagulang, siya ay perfect at proud na proud sila sa kanya. Nakakuha siya ng scholarship sa University of Virginia kung saan siya nag-aral ng commerce, economy at global sustainability. Plano niya maging isang banker, ngunit gusto niya munang mamasyal sa huling pagkakataon bago siya maging abala sa kanyang magiging trabaho. Ngunit ang hindi alam ni Otto, ito na pala ang kanyang huling biyahe. Gustong-gusto ni Otto na pumunta sa iba't ibang bansa at masaya na na-experience ang iba't ibang kultura na kanyang pinupuntahan. Sa katunayan, nakapunta na siya sa Israel, Cuba, Ecuador at ibang bahagi ng Europa. Taong 2016, nakaplano siya mag-aral sa Hong Kong para sa kanyang huling semester bago bumalik sa Amerika at magtapos ng kolehiyo. Pagkatapos niya magtungo sa China, nagdesisyon siyang bisitahin ang North Korea at mag-join sa isang group tour ng Young Pioneer Tours na nakabase sa China. Isa itong murang travel group na dinadala ang mga turista sa mga lugar na hindi nila basta-basta gugustuhing puntahan. O lugar na hindi karaniwang pupuntahan ng mga turista, katulad nga ng North Korea. Ang kanilang slogan nga ay, mga destinasyong hindi ka papayagan ng iyong nanay na iyong puntahan. Nang panahon na ito, may travel advisory na ang Amerika na huwag pupunta ng North Korea ang kanilang mga citizens. Pero sinabihan si Otto ng tour agency na ligtas ang biyahe kahit pa siya ay isang Amerikano. Para kay Otto, hindi na ito dapat pag-isipan. Kaya naman agad siyang nag-sign up para sa 5 days, 4 nights New Year's Party Tour. Nung una, masaya ang kanilang pamamasyal. Kasama nga ni Otto ang kanyang mga tourmates. Sila ay nagstay sa Yanggakdo Hotel kung saan maraming propaganda, slogans at posters. Sa North Korea, kapag pumunta ka sa mga hotel o public places, makakakita ka ng mga slogan sa mga wall ng building na nakasulat ng pula na sinasabing, "Let's arm ourselves with Kung Joon's II's patriotism," o di kaya posters na nakalagay, "Thank you, Marshal Kim Jong-un, for protecting us." Wala namang kakaiba o red flag sa kanilang pamamasyal.
maliban sa isang kakaibang offhand remark at biruan. Ang mga bagong kaibigan ni Otto ay binigyan siya ng kakaibang palayaw na Imperial Enemy. Ito nga ay kanilang biruan dahil siya ay isang Amerikano. Dahil alam nga naman ng lahat na ang Amerika ay hindi kasundo ang North Korea. Isa siya sa 2 Amerikano na kasama sa tour na ito. Kasama niya sa tour ang mga Canadian, Australian at mga taga-Europe. At naging malapit nga silang magkakaibigan sa isa't isa. Ito nga ang huling footage ni Otto bago niya maranasan ang masalimuot na pangyayari sa kanyang buhay. Nang araw na ito, nagdiriwang si Otto at ang kanyang mga kasama ng bagong taon sa isang bar. Bago sila makihalubilo sa libu-libong North Koreans na nagse-celebrate din ng New Year sa Pyongyang Main Square. Pagkatapos, bumalik ang ilang mga turista sa kanilang hotel para magpahinga. Ang ilan naman ay nagpatuloy sa pag-inom. Ang roommate ni Otto sa tour na ito ay si Danny Groton, nang nagdesisyong umalis. Bumalik siya sa hotel para i-check ang bowling alley. Sa kabuuan, naging matagumpay naman ang pagdiriwang ng bagong taon. January 2, 2016, araw ng linggo, nakahanda na ang grupo umuwi sa kani-kanilang mga bansa. Dumaan sila sa security ng paliparan, kung saan sina Otto at ang kanyang roommate na si Danny ay nasa hulihan ng pila. Habang naghihintay sila maklear para makasakay ng eroplano, bigla na lamang may 2 sundalo ang dumakip kay Otto at dinala siya sa ibang kwarto. Ayon kay Danny, tinapik si Otto sa balikat ng 2 sundalo at sapilitan siyang kinuha ng mga ito. Nagbiro pa nga umano si Danny at sinabi kay Otto, "Ito na yata ang huling beses na makikita ka namin." At tinawanan lamang siya ni Otto. At tila nga may malalim na kahulugan ang mga sinabi ni Danny kay Otto. Pero ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit siya hinuli at dinitain? Isa sa mga kasama ni Otto sa tour na si Sarah ay naniniwala na meron na talagang plano ang North Korea at bahagi si Otto nito. Ayon pa kay Sarah, nagprotesta sila na hindi sila sasakay ng eroplano hanggat hindi nila makakasama si Otto sa paglipat. Pero tinutukan daw sila ng baril para mapilitan silang sumakay ng eroplano. Nang mga oras na ito ay takot na takot nga sina Sarah. Lahat ng tao sa eroplano ay tahimik na lamang. Ayaw man nilang umalis, wala silang nagawa at naiwan si Otto sa North Korea. Isang opisyal ang nag-anunsyo na siya ay dinala sa ospital dahil siya ay may malubhang sakit. 2 buwan matapos siyang i-detain, isiniwalat nga ang totoong dahilan ng kanyang pagka-aresto. Inakusahan ng North Korea si Otto ng tangkang pagnanakaw ng isang propaganda poster mula sa isang restricted na lugar sa loob ng hotel na kanyang tinutuluyan. February 29, 2016, sa isang nakarecord na press conference, si Otto ay umamin sa krimen. Makikita siyang nagbabasa mula sa isang tila nakahandang pahayag na dapat niyang sabihin. Ayon kay Otto, madaling araw ng January 1, 2016, ginawa niya ang isang krimen. At sinabi niya nga sa press conference ang mga katagang, "Lubos akong nakikiusap sa mga tao at DPR ng North Korea para sa inyong kapatawaran. Please, ginawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay." Maraming mga tao kasama ang mga magulang ni Otto ay naniniwala na siya ay pinilit lamang umamin. Ang video na ito na ineskortan palabas ng court si Otto ang huling beses nga na nakita siyang buhay. At matapos nun, wala nang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya sa kamay ng mga kasama niyang mga prison guard. Kung mapapansin, tila nga tumingin pa si Otto at humihingi ng tulong sa isa sa mga tao sa loob ng courtroom. 2 linggo pagkatapos ng press conference, hinatulan si Otto ng North Korea Supreme Court ng 15 years na pagkakulong at sapilitang pagtatrabaho. Siguro, iniisip mo, 15 years na kulong para sa isa lamang poster? Medyo OA yon para sa ilan. Pero sa North Korea, ang pagsira o pagnanakaw ng anumang bagay na may kaugnayan sa kanilang pinuno ay itinuturing na isang seryosong krimen. Isang krimen para sa pakikipagsabuatan para pabaksakin ang gobyerno ng North Korea. Ayon sa North Korea, si Otto ay sinadyang gawin ang krimen na ito dahil inutusan siya ng CIA at China. At ito ay kinukonsidera ng North Korea bilang pang-eespiya. Kung matatandaan, bago nga pumunta si Otto ng North Korea ay nagpunta muna siya sa China. At ang tour agency na kanyang sinamahan ay nakabase sa China. Dumami ang mga lumabas na impormasyon tungkol sa nangyari kay Otto. Maraming hindi tugma sa pangyayari at parang may mali sa mga detalye. Sinabi ng North Korea na ang krimen ni Otto ay kanyang nagawang pagkakamali dahil sa kalasingan.
Pero ang mas kapani-paniwalang dahilan, ang pagdakip kay Otto ng North Korea ay tila planado. Una sa lahat, ang kuha ng CCTV footage na may isang lalaking kumukuha ng poster ay bandang 1:57 ng gabi. Ang pinakitang video na ito ng North Korea ay maaaninag ang isang tila anino ng tao na nag-aalis nga ng poster. Ayon din sa ilan, parang may ginawa siya sa pangalan ni Kim Jong-un sa poster at tila pinunit umano ito ni Otto. Pero walang paraan para makumpirma kung ang lalaki sa video ay isang lalaki o babae. Hindi din matukoy kung ito ba talaga si Otto. Naging palaisipan nga ang oras o timeline ng video. Nang mangyari ang sinasabing pagnanakaw sa poster, kasama pa ni Otto ang kanyang mga tourmates na nagdiriwang ng bagong taon. Sa isang interview kay Sarah, tinanong siya kung nasa hotel na ba sila ng mga ganong oras. Sumagot naman si Sarah na hindi at hindi nga tugma ang oras. Naaalala niyang bumalik sila sa hotel bandang 3:00 na ng umaga at hindi bago mag 2:00 ng madaling araw. Maging ang pag-amin ni Otto sa press conference ay tila hindi kapani-paniwala. Siya ay nagbabasa ng kanyang sasabihin na tila mula sa isang script. Para rin siyang napilitan na tila umaasa na mabigyan ng pardon. Sinabi pa niya sa press conference na nagsuot siya ng pinakatahimik niyang boots para pumuslit at nakawin ang poster. Sinabi rin niya na ginawa niya ito dahil inutusan siya ng Methodist Church at ng sekretong Z Society sa kanyang universidad na parehong may ugnayan umano sa CIA. Ayon pa kay Otto, ginawa niya ito upang makauwi ng isang tropeyo na sisira daw sa kasipagan at motibasyon ng mga mamamayan ng North Korea. Subalit parehong itinanggi ng Methodist Church at ng Z Society ang mga akusasyon. Higit pa riyan, si Otto ay isang Hudyo kaya wala siyang kaugnayan talaga sa simbahan. Pero sinabi niya sa kanyang video, hindi niya na sana hinayaang malinlang siya ng administrasyon ng Amerika para gumawa ng krimen sa North Korea. Katanungan nga ng lahat, talaga bang na-frame up si Otto? At bakit iniisip ng kanyang mga magulang na may ugnayan ang kanyang pagkaaresto sa nuclear program ng North Korea? Ayon sa dating US Ambassador sa United Nations na si Bill Richardson, ito ay isa sa napaka-sensitibong panahon sa pagitan ng Amerika at North Korea. Kaya nga ang mga taga North Korea ay alam na simula pa lamang gagamitin nila si Otto bilang isang bargaining chip. Ang relasyon sa pagitan ng Amerika at ng North Korea ay hindi kailanman naging maganda. At dahil sa kaso ni Otto, mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Ilang araw matapos niyang ma-detain, nagsagawa ang North Korea ng kanilang first nuclear test at missile launches. Nagkaroon nga ng tensyon ang buong mundo sa ginawa ng North Korea. At si Otto nga ang tila naging human shield ng North Korea para walang makapigil sa kanilang gagawin. Dahil dito, nagpataw ang United Nations ng mas matinding sanctions laban sa North Korea at nakipagtulungan ang gobyerno ng Amerika sa militar ng South Korea para sa isang joint military drills. At bilang tugon, nagbanta ang gobyerno ng North Korea ng isang preemptive at offensive nuclear strike. Pero ano ang kinalaman ni Otto sa lahat ng ito? Naniniwala ang kanyang pamilya na ginamit si Otto bilang isang bargaining chip para sa negosyasyon sa pagitan ng North Korea at Amerika. Ginamit siya bilang pampulitikang kasangkapan ng North Korea, hindi lamang para maagapan ang paghihigpit sa pag-aangkat at pag-e-export, ngunit marahil ay upang mapabuti ang relasyon nila sa Amerika. Taong 2016, panahon ng eleksyon sa Amerika, posibleng nakita ng North Korea government ang sitwasyon bilang isang oportunidad para samantalahin. At sa loob ng mahigit isang taon, parehong ang administrasyon ni Obama at Trump ay nagsikap na maiuwi si Otto ng ligtas sa Amerika. At kahit ilang buwan nang sobrang nag-aalala ang mga magulang ni Otto sa kanya, sinigurado sa kanila ng gobyerno ng Amerika na siya ay nasa maayos na kalagayan. Bukod doon, sinabihan din sila na manahimik dahil sa pangamba na baka lumala ang sitwasyon. Ayon sa mga magulang ni Otto, nang panahon na iyon, sinabihan sila ng CIA at State Department na nasa maayos na kalusugan si Otto. Ngunit sa kabila ng pangakong ito, pinaniniwalaang si Otto ay binugbog at posibleng pinahirapan habang nakakulong. Sinabi ng isang North Korean defector, posible na siya ay sinakta ng mga prison guards. Posibleng nagalit ang mga ito dahil hindi siya marunong mag-Korean at nagsasalita lamang ng Ingles. At posibleng pilit siyang pinapaamin na nag-iispiya sa kanilang bansa para kapag siya ay magsasalita sa press conference, ito ay maging kapani-paniwala.
At dahil English lamang ang alam niyang lengguwahe, posibleng sinasaktan siya ng mga prison guards. Isa sa mga posibleng ginawa sa kanya ay waterboarding, kung saan parang nilulunod ang isang tao. Ang waterboarding ay iligal sa buong mundo at itinuturing nga na isa sa pinakamasamang uri ng pagpapahirap. Kung gagawin ito sa mahabang panahon, maaari itong magdulot ng permanenteng pinsala sa utak o mas malala ay kamatayan. Si Joseph Yun, ang US Special Representative for North Korean Policy, ay nanguna sa negosyasyon sa pagitan ng Amerika at North Korea sa loob ng 17 buwan. Ngunit June 2017, mas lalong lumala ang sitwasyon. Halos isang taon na si Otong nakadetain sa North Korea. Nalaman ng gobyerno ng Amerika na si Otto ay na-comatose na. Matapos nga nila itong makumpirma, sina Yoon, Pangulong Trump at ang kanyang administrasyon ay pumunta sa North Korea upang iuwing buhay si Otto. Pagdating nila sa North Korea, aminado si Yoon na walang kasiguraduhan kung mapapalaya si Otto. Pagdating nila sa North Korea, si Yoon at ang kanyang kasamang doktor ay hindi agad pinayagan na makita si Otto. Ngunit matapos ang matinding negosyasyon, pumayag ang North Korea ang makita si Otto, ni Yoon at ng isang US medical team. Ngunit ang kanilang nakita ay hindi na ang parehong masayahing binata na nakikita sa mga larawan sa social media. Hindi na siya ang dating Otto Warmbier. Siya ay bulag, bingi, isang lantang gulay, walang kakayang kumilos at magsalita. At kalauna, nagkasundo ang dalawang gobyerno ng North Korea at Amerika na ibalik na si Otto sa Amerika. At ang pangakong maibalik siya ng ligtas at malusog sa kanyang mamagulang ay napako. Nang unang makita ni Yoon si Otto, maputla ito, halos wala ng buhat at may feeding tube sa ilong. Malinaw na si Otto ay hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Ayon sa North Korean doctors, dumating umano si Otto sa ospital na malala na ang kondisyon. Sa loob ng 17 months na si Otto ay nasa North Korea at sa 15 months, siya ay na-comatose na. At kahit na nakabalik na si Otto sa kanyang pamilya, marami pa rin silang naging katanungan. At ang kanilang pinakatanong, iginiit ng North Korea na nakoma si Otto dahil sa botulism, isang sakit matapos uminom ng sleeping pill. Pero para sa Amerika, naniniwala silang dahil sa matinding pangbubugbog mula sa mga North Koreans ang dahilan kung bakit nakoma si Otto. Ayon nga sa mga magulang ni Otto, nang siya ay binalik sa Amerika, siya ay lantang gulay na. Nakadilat ang mga mata, ngunit hindi siya tumutugon at wala siyang kontrol sa kanyang katawan. Sinabi din nila na nakita nila ang kasamaan sa mga mata ni Otto. Posible daw na nakita ni Otto ang mga napakalupit na mga bagay. Para ding hayop si Otto na hindi nila mayakap o maramdaman ang kahit anong emosyon mula sa kanya. Matapos ang mga medical exams, brain scans at iba pang medical tests, malinaw na si Otto ay nagkaroon ng matinding pinsala sa utak dahil sa heart attack. At ang nakakagulat, walang malinaw na ebidensya ng torture o pisigal na pang-aabuso. Walang bali sa kanyang mga buto o palatandaan na siya ay binugbog. Ngunit mayroon siyang malaking pinsala sa kanyang paa at ang kanyang ngipin ay hindi pantay. Pinaniniwalaan na ang parehong bahagi ng kanyang utak ay nagkaroon ng pinsala na nagpapatunay na hindi siya hinampas sa ulo. Karaniwan kasi kung ang isang tao ay nasaktan sa ulo, isang bahagi lamang ng utak ang apektado at hindi ang buong utak. Matapos ang 6 na araw na pagbabantay sa kanilang anak, nagdesisyon na sina Fred at Cindy Warmbier ng pinakamasakit na desisyon ng kanilang buhay, ang alisin ang feeding tube ni Otto. At pumanaw nga si Otto Warmbier ng June 19, 2017. Ayon nga sa isang interview ng Korean The Factor, karamihan sa mga Amerikanong college students at journalists ang inaakusahan ng pang-espiya ng North Korea o di kaya sa pilitang pinapaamin na sila ay espiya. Alam ng North Korea na ang Amerika ay pinoprotektahan ang kanilang mga citizens. Kaya sinigurado ng North Korea na aakusahan nila ang mga Amerikano ng pag-iispiya para mas mapadali ang anumang negosyasyon. Lagi daw itong nangyayari kapag may negotiations na mangyayari sa pagitan ng North Korea at Amerika. Sa madaling salita, ang kaso ng katulad ni Otto ay isang paraan ng North Korea para anuman ang kanilang gustuhin ay hindi basta-basta makakatanggi ang Amerika. Sinabi din niya na posibleng waterboarding ang ginamit na pagpapahirap kay Otto at hindi siya hinampas ng ulo dahil walang nakitang marka o pasa sa kanyang katawan.
Di nagtagal, nagsampa ng kaso ang mga magulang ni Otto laban sa North Korea at sila ay nanalo matapos hindi lumaban ng North Korea sa mga paratang sa kanila. Sila ay inawarda ng $501 million bilang danyos. Ngunit ito ay isang simbolikong tagumpay lamang dahil tumanggi ang North Korea na ibigay ang pera. Ayon sa hukom na namamahala sa kaso, ang North Korea ay responsable sa torture, pambibihag, pagpatay kay Otto, mental at emotional na pinsala sa kanyang pamilya. January 2022, tumanggap ang pamilya Warmbier ng $240,000 matapos kumpiskahin ng gobyerno ng Amerika ang ilang assets mula sa isang North Korean bank o katumbas ng halos 14 million pesos. Ngunit kahit gaano kalaki ang halaga ng pera, hindi ito mababawi ang trauma at sakit na dinanas ng pamilya ni Otto. Hanggang ngayon, ginagawa ni Fred at Cindy ang kanilang misyon na ibunyag ang kasamaan ng North Korea. At kung ikaw ay may balak na maglakbay sa North Korea, gamitin ang kwento ni Otto bilang isang babala, lalo na kung ikaw ay Amerikano. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!